mahaba yung rebound ng ating suspension. Napansin ko parang ang lakas nung talbog. Recommended ba na palitan agad? So let's hope. Actually hopefully talaga. Sobrang talbog niya. Okay, hams 1. Uy, so yun, happy weekend sa inyong lahat. So ngayong araw, papunta tayo sa Kawasaki Service Center sa kadahilan ng medyo malambot or mahaba yung rebound ng ating suspension dito sa likod, sa baba ng aking upuan. So nangyari kasi, nag-back to office kasi ako nitong Monday. Since umaga pa yun, and then papunta sa Clark yung araw, nasa likuran ko. Kaya dito sa banda dito sa kanan, nakikita ko yung anino ko. Napansin ko parang ang lakas nung talbog nung top box ko, no? Usually hindi naman ganun talaga. Dati may back ride pa ako, hindi naman ganun katalbog yung likuran ng aking motor Tsaka napansin ko medyo yung mabounce. Nag-worry ako kasi ang bracket ng ating top box yung stock na material, which is hindi naman bakal, alloy lang siya. May tsansa o malaki ang tsansa na mabali yon. Kasi nakita ko sa mga Facebook page noon, sa mga GC ng Dominar, talagang hindi siya ganun katibay, no? Tapos pinag-usapan nga namin sa opisina, no, habang nagtatambay kami sa parking, yung mga katrabaho ko. Yung nga sabi ko, parang malambot yung suspension ko, sabi ko. Parang sobrang alog sa likod, sabi ko ganun. Siyempre tinanong nila ako kung may angkas ba ako. Sabi ko wala naman ako angkas, sabi ko. Ayun, tinesting nga namin, inalog-alog namin pababang ganun habang naka-side stand. Sobrang sobrang lambot ng rebound ng shock natin. Kaya ayun, so ang ginawa ko, nag-chat ako sa grupo namin sa UG2 Adventure Club. So shoutout sa inyo mga chip. Una, tinanong ko, recommended ba na palitan agad yung ating shock? Siyempre knowing me, no? Kilala niyo naman ako pag may hindi tama sa motor, it's either papagawa natin kaagad or papalitan natin. So tinanong ko kung recommended ba na bumili ako ng shock, kung ibang brand ba o stock. So nasabi nila na pwede naman daw i-adjust since wala pa akong ginagalaw sa aking shock, no? Sabi nila pwede ko daw pataas. Ewan ko anong ba yun, plus 1 ba, minus 1, di ko alam. Kaya ngayon nag-chat ako sa Kawasaki Service Center kung bukas sila ngayon, kasi nabanggit nila nung nakaraan na sarado sila ng Sabado, o baka meron lang event or something kaya sarado sila noon. Kaya nagtanong ako, sa buti nag-reply sila and bukas naman daw sila. Kaya papunta tayo ngayon, naka t-shirt gaming tayo. Ayan, nakita nyo wala akong sleeve, wala akong jacket, tsaka gloves lang. Nadaan-daan lang tayo. Since hindi ako naka full gear, hindi tayo pwedeng maging mabilis at reckless sa daan. Saka mainit din Kaya nag t-shirt ako. Grabe, sobra pawis ko katapos ng biyahe. Sabi ko, total maitim naman ako. Papasunog na ako sa araw. Malapit lang naman yung Kawasaki Service Center sa amin. So naka proper attire pa rin ako pang motorsiklo. Hindi lang ako naka full gear, kumbaga. Yung may mga pads. Ay, naka pants tayo. Close yung ating apparel sa paa. So let's hope. Actually hopefully talaga na walang sira yung ating suspension na kailangan lang i-adjust. Pero mukhang confident naman yung mga kagrupo ko na kailangan lang i-adjust to So gaya ng dati, no, since hindi pwedeng mag-record sa loob ng Kawasaki Service Center, update ko na lang kayo kung anong nangyari, kung anong malalaman ko. So kita-kits na lang katapos. Pero syempre sa labas pwede naman. Ito, nandito na tayo. Buti maraming halaman dito, hindi ganun kaalinsangan, no? So may nakita na akong mga ibang motor. Ayan, meron pang naka-Dominar. Hopefully kilala natin. Para may kakwentuhan tayo sa loob. Nandito na tayo sa Kawasaki Service Center, Mabiga. Ito yung sinasabi ko. Sobrang talbog niya. Hindi naman dapat ganun Ayo. Ay, nangyari dito. Pasok na tayo. Kita-kits. Okay, tapos na tayo. Thank you sa Kawasaki Service Center, no? So, yun. Nung chinek nung mekaniko, no?
Sabi niya sumasagad na daw talaga yung shock ko. Thankfully, wala naman daw tagas, walang tumutulo. So yun ang isa sa mga pinapanalangin ko. Nalaman ko sa pag-a-adjust pala ng shock ng ating Dominar. Hindi ko alam kung pati sa ibang motor, pero dito sa Dominar natin meron parang tatlo, apat, di ko alam, na stage nung taas nung shock. Karaniwan na adjust doon is yung pangalawa lang, tapos nagiging goods na siya. Tapos sabi ko, pwede ba yung ano na lang, sabi ko, yung pinakamataas, sabi ko, since medyo malaki tayo and medyo may kabigatan tayo, parang mas pabor sa akin yan, sabi ko. I-monitor ko na lang, then ibabalik ko sakaling hindi ko siya gusto. Pero so far, gustong gusto ko siya. Hindi na ganun kataas yung rebound niya, sakto lang. Tinest ko siya sa mga matataas na bako kanina bago tayo umalis. Gusto ko siya, di na siya ganun kalaki yung bounce. Ang sakit kasi sa likod eh. Pag bumabalik sa'yo yung ano, yung talbog. Okay, so pupuntahan ko lang yung pinapagawa namin, and then bibili na rin ako ng lunch kasi mag-11:30 na eh. So balikan ko na lang kayo pag pauwi na. Siyempre, kailangan ko muna siyang i-monitor sa mga hams. So papasok ako ng isang kanto dyan, may alam ko may mga hams. Hindi ko siya masyadong pipreno para ma-testing ko talaga yung shock na. So update ko na lang kayo. Okay, hams 1. Uy, isa pa. Uy, hindi yung masakit sa likod. Dati naman talaga dinadaanan ko lang yung mga hams eh. Lately lang talaga. Siguro doon sa ano, isa doon sa naging dahilan yung meron kasi ako nadaan ng sobrang laking ano, butas. Feeling ko doon. Tignan ko, makikita ko yung video. Pauwi na kasi ako nun eh. Doon sa last vlog ko, yung punta kami ng Lala Garden. So madilim na kasi nun. Sa Clark ako dumaan eh, meron pala doon na isang malalim na yung ganun kalalim, pero medyo malaki na siya para sa motor, no? Flashback. Saltak, sakit. Sana okay ang rim ko. Nagpa-fog kasi screen ko, hindi ko makita. Hindi ko makita ng maayos. Okay naman yung gulong. Kaya check ko yung tire pressure natin, okay naman. End of flashback. Okay, balikan ko na lang kayo. Maraming salamat. So ayun no, hindi ko natapos yung video kanina. Akala ko nagre-record. Alam niyo yung sa ano, sa mga GoPro, yung magsi-switch yung mode niya. Instead na video, magiging camera siya. So hindi siya nag-record, nag-picture lang siya. Diyos ko, ang dami ko pa naman pinagsasabi kanina. So yun, gusto ko lang sabihin na all good sa tayo lahat sa ating suspension. And i-monitor ko pa kung kailangan pang bawasan. So goods na to. Pero so far, para sa akin, goods na to. Yung pinaka-max na compression ng spring is okay na sa akin. So yun lang naman. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga tumatapos ng aking video. So ngayon, on the way ako sa tambike namin sa CGC. Wait nyo na lang sa susunod na video katapos ito. At least may naipon ako, di ba, kahit ilang video lang. So yun, laging tandaan na sa daan, palaging mag-iingat, laging maging alerto, at habaan palagi ang pasensya. So ako po ulit si Jovan Moto. Hanggang sa susunod na video. So out.